Tuwang-tuwa siya. Binilhan ng mama ng tsinelas. Binilhan ng damit. Yun lang masaya ng mga anak ko eh. Tingin doon ka dito yun. Tingin nga anak. Nasaan dati sa yung presyo ko? Ang piso mo. Ayusin ko picture. Ayusin ko picture ko ha. Nabababa ko. Bababa ka pa. Nandito kami sa Kobo. Yan. Yung mga taniman ko yan. Mga saging. Gulay. Kulay. Agad. Nandoon yung papaya. Nandun. Yan. So, binilhan ng mama ng damit. Dito lang muna kami nag-i-stay. Bukas na kami sa bahay. Kasi kailangan kong gumawa. Ayos. Ayos. Oo. Yan. Agad. Adoyan na. Nasa duyan tayo. Ilang na. Agad. Adoyan na. Dadahan mo kaya? Andun. Bata ka? Nagpapaputok. Bata. Yan. Tuntua siya kasi binilan siya ng damit. Pero, ang pinakamaganda dito, yung kung ano man maibigay namin, kontento na sila. Mama, ito number tayo. Di ba? Ayan. Masaya kung ano man ang maibigay namin, pero hayaan yung mga anak manapagtrabaho sila. Ngayon kasi si mama lang nakapagtrabaho eh. Kasi walang mag-aalaga sa inyo. Kaya, liga. Liga. Wow, ang sexy naman yan. Kaway-kaway naman. Huwag nang tumingin kasi binibidyo nga kita. Nagtampo. Uy. Asin. Tampo pa siya. May baka dyan. Nandiyan si pare. Kanino ka matatakot? Saan kayo? Saan higa si mama? Ha? Kukuha na sili? Sige nga, kuha ka nga ng sili. Yung hinog ha. Sige nga. Yan. Ay sili kasi ako rito sa gilid ng kubo. Walang Alin ba ang kukunin mo? Yan, hinog. Yan, hinog kasi. Mga labuyo. Wah! Wala! Maanghang yan! Tapon! Kabala. Ang grabe. Ay, hinog din yan, oh. Maanghang yan. Ilaga. Hinog yan. Ilaga. Opo. Alin ba ang hilaw? Turo mo nga kay daddy ang hilaw. Alin? Hinog yan. Ilaga. Opo. Alin ang hilaw? Kuha ka nga ng green. Sige nga. Okay. Kuha ka nga ng green. Alin ang green? Ika. Alin ang green? Red yan eh, red. Alin ang green? Ika mama. Kay mama. Kay magpapaturo ka kay mama. Makulit yan, makulit. Mama maanghang ano yan? Ades. Kamay. Kanino? Gladys. Ha? Kanino ka bibili? Ades. Nasa ilog tayo. Paano ka bibili kay Ades? Kaya ako nasabing ilog kasi yung taniman ko ng gulay. Ito, gulay yan. Gulay. And then, nasa gilid kami ng ilog, yung taniman ko. Yan, ilog yan. Yan, ilog. So ito, abot ito ng abot ng high tide. So mayroon ditong maritime, yung paaralan ng mga seaman. Yan, malapit kami dyan. So, yan, ilog yan. So, ito mga gulay yan. Alokbati. Malunggay. Paya. So, nagtanim kasi ako. Ngayon to ginagawa para pagpasok ng New Year. Ito, tanglad. So, maraming umu-order sa akin ngayon, may mga high blood. Yan. Talbos ng kamote. Gumawa ako ng balag, pagapangan ng hindi pa tapos yan, pagapangan ng upo. Hindi pa tapos yan. Malunggay din ako yan. And
and then papaya. Ito po yung sinasabi ko. Upo. Bago pa lang siya sumisibol, pero siguro mga 1 month lang naka ready na siya na mamunga kasi ilalagyan ko ng abono. Yan. So nagtatanim din ako ng mga mangga. Medyo malawak din, siguro mga kalahating hektarya. Yan, mga kamuting kahoy. Yan, ito kamuting kahoy yan. Alokbati. And then, yan, kamuting kahoy, talbos ng kamot. Ito gabi. Gabing puti at gabing pula. Panglahok sa, pwedeng isuman, pwedeng sumanin, pwede sa sinigang, pwedeng lagain. Lahat ng mga kain, tinatanim ko rito. Ito latundan yan, saging ko na yan. Yan, papaya na bumunga na. Ito yung hinarbis ko nung nakaraan. Yan yung hinarbis ko nung nakaraan na ngayon ubos na 25 ko hinarbis. So hindi ko sukat akalain ganun kabilis mahinog. Ang tawag yan arnibal. Yan, sagingan ko to. Yan, sagingan ko yan. Siguro nasa 25 puno. Hindi, nasa 50. Yan. 50 puno yan. So, natutuwa ako rito kasi may puso na po yan. Yan, panibagong puso. Sabayan, saba. Ito naman, hindi ko alam kung anong saging to. Namuso na rin siya. Yan, namumuso na siya. Titingnan ko kung ano to. Pero hindi pa ako sure eh. Ito libangan ko lang. Libangan ko pag-aalaga ng anak kasi may work ang asawa ko. Libangan ko rin pagtatanim para naman kung sakali pwede may bubunutin tayo, may huhugutin tayo, may inaantay tayo na aanihin. And mayroon po ako ritong tumatago kasi siya. Bunga na ho yan. Yan, bunga na. Bunga na rin ho yan. Inaantay na lang na ang tawag sa amin gango o maging tama sa panahon para harvestin. Yan, siguro mga 1 month or 1.5 month pwede ko nang harvestin to. At saka po ito, magkasabay yan eh. Yan, magkasabay sila. So, harvest time, ipapakita ko sa inyo. Pag nahinog, kasi, ito po kasi, pag nahihinog, minamaruya ng asawa ko banana, hindi dinadala sa trabaho, so kinukulang pa. Noong nakaraan, umaangkat lang kami ng saging, umaangkat kami ng hinog na saging para magluto kasi maraming umuorder sa kanya ng merienda doon sa trabaho niya sa factory. So, ako yung kumikilos dito, siya naman ang kumikilos doon. So, sana nag-improve. Yan po. Yan. Lahat yan. Lahat yan. Sabay-sabay silang itinanim. Ayun, mayroon doong isa. Lahat po yan. Nagiging parte na ng buhay ko. Yan. Medyo marami. Ayan. Ito po mayroon pa rin. May bunga pa rin yan. So lahat pumuputok na yung mga puso nila. Ito. Hindi ko alam. Pero nalungkot ako rito eh. Okra po yan. Pero nalungkot ako dyan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siguro akma doon sa lupa o kulang sa pataba o nasobrahan. So kailangan ko pa siguro mag-aral ng farming para lubos na maunawaan natin kung paano at anong proseso ng pagpapataba ng halaman. Alam ko lang kasi magtanim, magpataba, pero hindi ko alam kung ano yung sukat. So matututunan din natin yan. Ito po, ang ipinakita ko sa inyo kanina, balag ng upo. Patola naman to.
Ito po kagagawa ko lang ngayon. Yan, ito kagagawa ko lang yan. Mga balag ng upo yan. Ay, ng patola. Balag ng patola yan. Ito po siya. Ito yung pagapangan ko, papunta sa taas. At ito siya. So, mataba. Mataba siya. Yan. Ano yung anak ko. Pasunod-sunod lang. Kahit saan ako pumunta. Hindi ko alam kung bakit yung okra ko biglang naging ganun. Dito kasi pag nagtatanim ako, pag dito sa lugar na to nagtatanim ako ng pechay, mustasa, hindi maganda yung tubo. Lalo na yung okra. Hindi ko alam, baka payat ang lupa or whatever. Pero ang papaya, kamuting kahoy, kamote, saging, okay naman. Upo, patola, kalabasa, okay naman sa lugar na to. Maliban doon sa dalawa, sa tatlo. Mustasa, pechay, at saka okra. Yun. Masyadong sensitive sila. Siguro gawa na rin doon sa dami ng langgam kasi po ito, forest pa yan. Forest. Yan, forest po to. So, pag-aari ito ng isang mayaman at konsyal dito sa aming bayan. And then, inakupa ko kasi yung gilid ng ilog para taniman. Inakupa ko yon kasi sa government naman, 6 meters o hindi ko po alam basta 6 meters o 15 meters. Inakupa ko yon. Nagdagdag lang ako. Yan, nagdagdag lang ako. Ito po, hindi naman ako sinisita kahit maghawan ako. Mas natutuwa pa nga sila pag nakikita nila mahawan yung properties nila. Ang sa akin lang naman, nagtatanim lang naman ako. Akin yung tanim, kanila yung lupa. Kung kagamitin nila, why not? Ba't hindi natin ibibigay? Hindi naman natin sarili. Sila ang ako nagtatanim lang. Sayang kasi lupa, imbis na damo ang tumubo, mas mabuti pang halaman. Di ba po? Yun. Mga kaps, pinapaunawa ko lang dito na yung konting lupa na pwede nating pakinabangan, pwede magtanim kasi sa purpose kasi about sa government, garden na konti ino-honored nila. Ako, yan, nung bigyan ako ng pagkakataon na hawanan ito, dire-diretso yung hawan ko. Kaya po lumaki hanggang doon. So, yan, may kubo po ako dito. Kubo lang talaga. Pahingahan. Minsan dito kami natutulog. Inabot din ako ng 1 taon dito nung sinisimulan ko to. Sabi nga, yung hindi na kailangang bilhing pagkain, dito mo makikita. Sabi nga nila bahay ko, bungaraw, kasi nga sari-sari yung halaman ko. Kung anong pwedeng itanim at nakita ko sa daan, mayroong tubo, kinukuha ko para itanim. Diba? Ito, sa totoo lang, damo na, pero pinakinabangan ko pa. Saluyot po. Yan, saluyot. So namumunga na siya, nakakalbo na siya. Aantayin ko na lang uli yung tag-ulan para tumubo ng marami. Habang tag-init, ang itinanim ko dito, upo. Yan po, upo yan. Hanggang po yan doon. Kaya medyo malaki yung aking pagapangan. Yan. Ito po yung tawag dito sa amin plehe. Ginagamit kong pagapangan nila. Kasi mas nakakatipid ako kaysa sa kawayan. So, although naman may nakukunan naman ng kawayan na free. Kasi mayroon tayong cups na mayroong kawayanan. So, nanghihingi ako doon. Pwede naman. Kaya lang medyo malayo. Mas makakatipid ako sa plehe. Bumibili ako 25 isang kilo. Mas malaki na yung magagawa. Kaya tara mga kaps. Happy New Year! Sa inyo pong lahat mga kaps. Wala tayong Pasko. Kaya Happy New Year. O doon naman sa iba na hindi abot ng aming Merry Christmas po. Belated para sa inyo.
Maraming salamat po sa panunod ng aking video. Sana sa susunod na video masuportahan nyo pa. Kasi hanggang sa pag-aani, hanggang sa pag-harvest, ipapakita ko sa inyo kung ano yung privilege ng tanim na kakarampot na lupa. Maraming pakinabang. Maraming salamat po. Although sa amin po kasi sa bahay, pangit pa yung bahay ko, pero mayroon ako 2 puno ng mangga. Pinapakinabangan ko yun ngayon, namumunga. Masaya pag ma-harvest. Yung pagod, hindi po sa totoo lang nakakapagod na mga kaps, kasi sa totoo lang ang hirap maghawan, ang hirap magamas. Pero yung pagod mo masusuklian pag kumakain ka na ng pinagpaguran mo. Maraming salamat po.